Ayun na mga kitsize, bago nga pumunta doon si Manteng sa may competition, sa speech competition yata yun. Mag-rehearsal sa muna dito sa bahay bago sila alis niya amo lalaki. At kami naman ni Charlotte maiwan dito. At yan nga yung mga ibang picture niya mga kitsize, nanalo na naman siya and may trophy naman. Bali, pangatlong trophy na niya yung kinuha niya, natanggap ngayon mga kitsize. Fast forward, nakabalik na nga sila nito mga kitsize and paliguan ko muna siya. Si Charlotte naman is nandoon pa, may Zoom class pa siya. So inuna ko muna pinaliguan si Manteng. At ayun nga si Charlotte, hindi pa tapos yung Zoom class niya. And yan nga pala yung mga trophy ni Manteng. Ayan, naipon na siya dyan. And yan, kinukuha niya. Sabi ko is, wag mo nang laruin kasi baka masira iniipon ni amo babae dyan yung mga trophy ni Manteng, yung mga napapanalunan niya. O tignan mo yung may Zoom class na kay Marites naman siya oh. And after nga ng Zoom class ni Charlotte, ayan, pinaliguan ko naman siya. I mean, siya pala yung naligo mag-isa. And then after niya naligo, tinawag niya ako para i-dry ko yung buhok niya kasi hindi niya kayang mag-dry ng buhok niya kasi baka makuryente siya. So tinutulungan ko. Pero si Manteng, ako pa din yung nagpapaligo sa kanya kasi hindi niya kaya maligo mag-isa. Pagkatapos ko nang pinaliguan sila mga kitsize, pupunta naman kami doon sa taas sa bahay ni Lola. Doon kami kakain ng dinner kasi hindi ako nagluto ng pagkain namin or hindi kami nagluto ng pagkain sa bahay ni amo. Parati kami dito kakain ng dinner or lunch mga kitsize. At ayan, nakarating na kami dito mga kitsize sa bahay ni Lola. And ayan nga, may naluto na si Lola dito sa table and pumunta nga ako dito sa kusina. Ayan, nagluto pa si Lola ng ibang ulam mga kitsize and nakaluto na din siya ng kanin. So kukuha na lang ako ng kanin para tulungan ko siya. At ayan na mga kitsize, yung iba ni ready ko na din. And ayan nga si Manteng, kumukuha siya ng gusto niyang ulam. And 5 lang pala kami ngayon dito mga kitsize. Hindi kumakain dito si amo lala. After ko ang kumain dahil nauna akong natapos, so hinugasan ko muna yung mga ibang kardero dito, yung mga ibang plato para hindi mapuno itong lababo mamaya after nilang kumain. And then linisan ko na din tong kusina ni Lola bago kami uuwi doon sa bahay ni amo. Kasi si Lola na yung taga-palengke, siya din yung taga-luto. So pagpunta kami dito, ako naman yung taga-hugas at taga-linis ng kusina. At natapos na nga ako sa mga gawain ko doon sa bahay ni Lola. So ayan, pababa na kami sa bahay. And pagdating naman dito, hugasan ko yung bottle nila Manteng para bukas is lagyan ko na lang siya ng tubig. Kasi may pasok na sila sa school bukas, so maaga nagigising. Ayan, hugasan ko yung mga ibang pwedeng gawin ngayon para bukas is konti na lang yung gagawin ko pag umaga pagising ko. At pagkatapos ko na nga lahat mga kitsize, ayan, naligo naman ako and mag-toothbrush muna tayo. Sunod naman natin patuyuin ang ating buhok kasi gabi ngayon, so kailangan natin i-dry yung hair natin. At after ko nga mga kitsize naligo, ayan, nakapalit na ako and kinuha ko tong binili ko noon kasi hindi pa nakita ni Manteng at saka si Charlotte. So ayan, tinawag ko si Manteng para try namin to or ipakita ko sa kanya yung ilaw-ilaw kung matutuwa ba siya. Ayan, pinapasok ko, off ko yung ilaw para ayan, mas maganda kasi kapag off yung light, ayan, makita mo talaga yung ilaw niya. Si Charlotte nung time na to is nagtututbrush siya kaya hindi ko siya tinawag. Ipapakita ko din sa kanya mamaya and tignan mo si Manteng, tuwang-tuwa siya. Abay, tumatalon-talon pa siya. Kung ako natuwa ako, mas lalong natuwa pala yung dalawang bata. Ayan, tatawagin ko naman si Charlotte kasi tapos na siya na nag-toothbrush. Ayan nga, tinawag ko na din si Charlotte dito sa kwarto and natutuwa din siya. Ayan, tumatalon-talon din kagaya ni Manteng. O diba, para na kaming batang tatlo.